manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda, buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ay hindi kayo natakot habang atin pong pinakikinggan ang ating ebanghelyo sa umagang ito. Magkakaroon ng lindol, tagutom, salot, parang halos lahat naman na ito naranasan na natin at nauulit din. Yung mga lindol, pagsabog ng buwan. Ngayon, kahit na medyo tahimik tayo dito sa ating lugar o sa ating bansa, may mga bansa na ngayon ay nagpapalitan din ng mga bomba o missiles, no? May mga gera. Pero ito naman ay talagang ipinapaalala, binanggit na ni Jesus nung siya ay kasama pa ng kanyang mga alagad na mangyayari ang mga ito. Pero pakaisipin natin lagi, no? Baka mamaya pag ganitong mga sitwasyon, halimbawa yung mga pagbaha ng mga naranasan natin nakalipas na buwan, ang lagi natin nasasambit, parusa ng Diyos. Pinarurusahan tayo ng Diyos, nagagalit na ang Diyos sa atin. Kung sa simula pa lang, kung talagang matibay ang ating pagkakakilala o malalim ang pagkakakilala natin sa Diyos, hindi natin ito iisipin dahil ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan. Napakabuti ng Diyos. Bakit niya hayaan? Bakit niya gagawin ito? Hindi ito gawain ng isang Diyos na magpaparusa sa atin. So bakit nagkakagulo? Kasi marami nga, sabi na rin ni Jesus, mag-ingat kayo. Maraming tao, marami ang magsasabing sila ang Mesiyas. Kapag sinabing Mesiyas, di ba, sila yung tagapagligtas. Since maraming tao ang naniniwala at believe sa sarili
na sila ang tagapagligtas ng sanlibutan, kaya umaabot sa kaguluhan na maggigera, kasi hindi papayag yung isa na ay kayo ang magliligtas sa buong mundo. Hindi, kami dapat, kami ang magaling, kami ang dapat na pakinggan, kami ang nakakaalam. Kaya nagkakagulo ang ating mundo. So, ito bang mga lindol? Natural naman ito sa kalikasan. Bakit nagkaka-problema tayo? May mga lugar na hindi dapat tinatayuan natin. Alam natin yung kung saan ang mga fault line, pero dahil nga sa kasakiman, kagahaman natin, tayo ng mga subdivision, kahit mga fault line. Alam na natin sa simula pa lang yan. Gagalaw ang daigdig, gagalaw ang mundo. Pero yun nga, no, lagi tayong pinaalalahanan ni Jesus. Darating ang mga ito. Mangyayari ang mga ito. Pero muli, no, sabi ni Kristo, huwag kayong mababagabag. Bagamat nakakatakot yun. Imagine niyo, no, habang nagmimisa tayo, biglang lumindol, nakakatakot yun. Pero pinaghahanda tayo. Kung sakaling mangyari ang mga ito, napakahalaga na kinakapitan natin yung ating pananalig sa Diyos. Yung pananampalataya natin, no, na hindi ito mawala, hindi ito mabago dahil lamang sa mga kaguluhan nangyayari. Kaya mas maging maingat tayo sa ating po mga napapakinggan, sa ating po mga nalalaman, no, lalong-lalo na pagdating sa usapin kung sino ba talaga ang makapagliligtas sa atin. Amen?